bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Kung wala ka niyan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot kasi madaming paraan. Pangarap na liit. Magandang gabi mga taga Santa Mesa. Kayo ba'y kumain na? Ha? Taas ang kamay na hindi pa kumakain. Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Maraming salamat. Nako, ako po'y taus-pusong humihingi ng pasensya on behalf of our team sa mga naabala namin, ha. Pasensya na kayo. At huwag kayong mag-alala, saglit lang to. At alam ko, kanina pa kayo nakatayo dyan. Mukhang walang nagsaing kanina. Nako, maraming titilapon na kaldero mamaya. Pero, mga batang Santa Mesa, pumanatag naman kayo. Hindi namin sasayangin ang gabi na ito na kayo nagtungo rito upang makapakinig lang ng mga panira. Hindi. Walang maninira dito. Wala. Ipinagbabawal ko po yan sa aming team sa buong Maynila. Lahat ng your Miss Choice. Ang sinasabi ko sa kanila lagi, oy, umayos kayo. Yung tao, mapupuyat, maabala, tumayo, binigyan kayo ng oras. Huwag nyo nang sayangin. Sabihin nyo na lang, kung kayo'y first time natatakbo, sabihin nyo na lang kung ano ang gagawin ninyo. Kung kayo naman ay re-electionista, mag-report na lang kayo sa taong bayan. At hayaan natin ang taong bayan ang umusga pagdating ng araw ng paghukom. Thank you. May awa ang Diyos. O kaya Nay, Tay, may nanira ba rito? Kokonyatan ko. Kasi sayang naman eh. Ito naman hindi tungkol sa amin. Ito'y tungkol sa inyo, sa anak nyo, at katayuan ng Maynila. Kami, instrumento lang. Nalulungkot lang ako, Nay, Tay. Sapagkat itong mga katunggali ko, ako yan laging pulutan eh. Hindi naman ako nakaupo. Sila ang nakaupo. O yung isa naman nangangarap din na maglingkod. Ako naman ang laging, ako ang almusal, tanghalian, hapunan. Isa, pinulutan ako. Dinadala pa kayo sa Ninoy. Dinadala pa kayo sa Paco Arena. Nag-aabot ng 1,000. Batang Maynila, Tawits. Inimbitahan kayo. Binigyan kayo ng 1,000, hindi naman kayo nanghihingi. Binigay sa inyo kusa, tama mali? Tanggapin nyo, may 5 kilong bigas pa nga. Pero nalulungkot ako, no, may bagyo rito. May binigay ako sa chairman dyan. Mukhang hindi nakarating doon sa mga... Mukhang alam na alam nyo, ha? Ngayon ko lang nalaman eh. Kaya tama pala yung sinasabi ni Congressman Joey Uy, nalubak. Yun naman ako hindi nakaupo. Naalala ko lang lagi ang damkap pagka bagyo talaga. Ito unang sinasalanta ng San Juan River. Ang relasyon ko sa inyo ay mahabang panahon na. Vice Mayor pa ako. Pero itong nakaraan, naawa naman ako. Sabi ko, Chairman, ito sa mga tanod mo. Sa kagawad mo. Tapos ito para doon sa mga nasalanta. Hindi yata umabot. Talaga? Malunod? Paano malunod? Hanggang dito lang yung ba? May lumusong nga dyan, nakabangka pa, nakaganito lang. Hindi nga, nababagabag ako. Bakit? Alam mo, yung politika, may takdang araw doon. Yan, ngayon mga panahon na ito uso politika. But, be that as it may,
anong panahon man, pag may indulto, pag may dilubyo, dapat ang kulay ng politika, walang kulay. Kapitbahay mo yan, dapat ikaw ang una nagmamalasakit yan. Tama ba? Yung pa pala una ng bukol sa inyo? Kaya pala para namamaga mga ulo nyo, nabukulan kayo. Nagulat ako, sinabi sa akin ni Kusyal Elmer pare. But anyway, huwag kayong mag-alala. Malapit na. 21 days na lang. Handa na ba kayo? Ha? Kaya lamang, ako naman sinisingil na ng utang na loob. Nung after namin mag-file, nung October 8, October 9, siningil na kagad ako. Ako daw walang utang na loob. O sige, tingnan natin at ayan ko kayong humusga. Alam po ninyo, Nay, ang ipinayo sa amin ng nanay ko at ng mga matatanda, ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan, paniwala kong personal. Kanya-kanya naman tayong paniwala. Ibig sabihin, hindi natatapos ang pagbayad ng utang na loob. At gusto ko rin malaman ninyo, sa akin nyo marinig, malaki ang utang na loob ko kay Danny Lacuna. Alam nyo yan, mga taga-Damka, mga batang Santa Mesa. Alam nyo yan, hindi ko yan kinubli, hindi ko yan tinanggi, ni minsan, hindi ko yan itinago. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Danny Lacuna, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. So, tingnan natin kung totoo ba. Kayo po ang husga, no? Dahil at the end of the day, kayo rin naman ang magdidesisyon. So, tingnan natin, ha? Kung totoo ba, for 20 years, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inalagaan ko ang kanyang mga anak. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. At ipinagyayabang pa niya, siya raw ang author. Sabi niya, batas ko ang pagpapataas ng pensyon ng senior citizen. Ginawa na raw 1,000. Wow! May team song ako dyan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Mamukat-mukat mo. Ginawa nyo nga 1,000, pero yung hindi butanteng senior na may sakit, tinanggal nyo naman sa pensyon. Gusto nyo palang gawing 1,000, sana nung pagkaupo ninyo, tinaasan nyo na. Bakit ngayon lang? O, nakaupo? Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate, head ng Manila Health Department. Nakaupo? At mga bata Santa Mesa, yan ang una kong tatanggalin pag nakabalik ako. Bakit? Ako ba'y galit sa kanya? Hindi po. Ito, i-address ko to sa mga bata, mga batang Maynila. Yan ang nagpahirap sa lolo nyo, sa lola nyo, sa nanay nyo, sa tatay nyo, kung saan magpapacheck up lang sa health center, kailangan naka-online schedule pa. Wow! St. Luke's? Paano kung wala kang cellphone? Paano kung wala kang load? Ito malupit. Paano hindi ka marunong mag-online? Paalam na aking ina. At yan din ang nagtanggal ng health center dito sa Pamana. Sinarado? Bakit?
ang dami-daming tao rito. Kung meron mang nakakaalam, bukod sa alam kong personal, kung meron man nakakaalam na maraming tao dito nakikinabang dyan, ay taga rito. Kapitbahay nyo nga, dyan lang They should know better than me. Why close it? Bakit pinayagan ng chairman nyo? Kapakinabangan ng utaw yan. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik ko yan. At wala na rin online. Huwag kayong mag-alala. Mga nanay ko. O special mention lang Shout out sa mga lolo't lola ko. Mga nanay tatay ko, senior citizen. I love you. Ayan ang pinaka-spoiled sa akin sa lahat. Pasensya na talagang yan. Kaya yan, pinilit kong alagaan, maiparamdam sa kanila na may gobyernong nagmamalasakit sa kanila. O ilan na? Panlima, si ate. Nakaupo? Upo. Ilan sila? Happy? Ay di masaya ako. I swear to God, I'm happy for them. Totoo naman. Yung hindi na pagtagumpayan ni Boss Danny sa tulong nating lahat na pagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila'y naging mabuti sa taong bayan o hindi, hindi naman ako para humusga. Taong bayan na mag-huhusga niyan. Tama ba? Nagagalit. Ang tanong, Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko, opo. Bakit? Pilipino ko Ganun talaga tayong mga Pilipino, sa ayaw at sa gusto natin. Ugali ko yun Bakit ko kailangan baguhin para sa kanila? Kaya lamang, may pakiusap lang ako. Baka naman kung pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? May utang na loob din naman ako sa taong bayan Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, masama naman bang pakinggan ko yung sigaw ng taong bayan? Yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Huwag yung masyadong lakasan. Baka madinig kayo sa bakod. At sigawan di kayo, wala na pabalik! Napanood niyo? Panood ko din. Kala ko mapapatid yung litid. Hindi, nagagalit. Nangangamba. Natatakot. Alam niyo, real talk. Real talk tayo, real talk. Basta real talk lang tayo dito. Joyce parang mafia. Real talk lang kama men. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Kapag ang isang leader naging mabuti sa kanyang tungkulin sa taong bayan, wala siya dapat ipangamba. Kahit matulog na siya, kahit hindi na siya makita ng tao, iboboto siya ulit ng taong bayan. Nagagalit. Ako pulutan, magbibigay lang ng 1,000. Araw-araw na. Sa totoo lang, eto na hindi lang ako naimik Yung ginagawa nila ngayon, bawal na yun. Hindi lang ako naimik Bakit? Matalino naman ang mga taga-Maynila Ang balita ko naman, magagaling naman kayo, di ba? Naintindihan nyo naman kung sino ang tapat at totoo. Nay, ano ba sinasabi? Araw-araw na lang. Si Yorme, maraming iniwang. Talaga nagpunta kayo? Alam na alam nyo sige. Okay lang. Sige, Nay. Patay. Utang. Sige, tingnan natin. Hayaan mo kayong umusga. Real talk lang tayo, May naririnig ba kayong panira? So far? Wala pa naman, Okay. Tuloy lang. Taas ang kamay ng may anak dito. The real talk lang. Taas ang kamay na may anak.
May anak kayo? Nay, tay, kapag walang makakain ng anak ninyo, gagawan nyo ng paraan? Uy, hindi nga. Iraraos nyo? Gagawin nyo ang lahat, maitawid nyo lang ang mahal nyo sa buhay? O yun din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño nung panahon ng pandemya. Nay, tay, nung binoto ninyo ko na mayor noong 2019, wala kayong narinig sa akin na itinuro ko ang daliri ko sa nagdaan, sa sinundan ko. Hindi ko sinisi yung sinundan ko na walang iniwang pera sa akin. Wala, nag-move on na ako kagad. Bakit? Bumoto na kayo ng mayor na bago eh. Binoto nyo na ako, di cargo ko na lahat ng responsibilidad noon. Tama, mali? Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Dinidisiplina ko Maynila. Kinakalawit ko yung mga tolongges. Kaliwat kanan hanggang madaling araw. Mapapanatag ko lang ang pamumuhay ng Maynila. In fact, you can research this. Pwede nyo po ito i-google dahil public naman ito. Nay, tay, in fact, yung nangyayari sa Maynila became a national policy. Ibig sabihin, pinagagaya ng DILG yung ginagawa sa Maynila, ipagawa sa buong bansa. Tinutularan na tayo. Lumilipad na tayo. Umaayos na tayo unti-unti. Boom! Bigla tayo nabangga. Panis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahulaan ko ba na magkakapandemya? Anong sinabi ko? Pandemya, magla-lockdown. Di naman ako nagkukubli sa tao eh. Takot na takot ang tao baka mamatay sa COVID-19. Takot na takot ang tao. Nangangamba baka magutom. Kasi magla-lockdown. Mawawalan ng trabaho. Anong sinabi ko? Sa Facebook. Sinabi ko, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, sabi ko, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako, wala nang mauutangan, wala nang maibebenta, nakita nyo itong relo ng City Hall, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Totoo, sinabi ko yun eh. Bakit? 2 milyon. 2 milyong damdamin, 2 milyong buhay umaasa sa kanyang gobyerno. Ano ang masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang hanap buhay. Walang trabaho. Pag walang trabaho, walang picha. Pag walang picha, walang chicha. Tama, mali? Pero Nay, Tay, kayo, dito sa Nangka, dito sa Wakali, kayo lahat dyan, hanggang sa Kodli, kayo ay testigong buhay. Dahil yung ibang testigo ko, patay na. O magagawa, nagka-COVID eh. Pero kayo na mga nangabuhay dito, at least, masasabi ninyo, nung pandemya, walang naggutom sa lungsod ng Maynila. Mayaman, middle class, mahirap, bawat pamilya may food box. Tama, mali? Nakuha nyo? Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung food box. Kaya nga iba nagbebenta na sa online. Okay lang, kasi sabi ko, huwag nyo sisitayin, binigay na natin sa kanila yan eh. Tama, mali? Walang pinili. Per family, not household. Ibig sabihin, sa isang bahay, maaaring 2-3 pamilya, 2-3 food box din. Tama, mali? Buwan-buwan. Yan ang kwento. 700,000 families. Lagyan natin ng kwenta. Ito ang kwento na may kwenta. 700,000 families. Times 1,000 na lang. No, magka? Patay. Ang daming zero. 700 million pesos. Marami? Marami? Marami. Times 8 months. 8
times 7. 5.6. Bilyong piso. Saan napunta yung 5.6 bilyong pisong kinain ng tao? Chinitsa, niluwa. Gone with the wind. But the thing is, if I may ask you, natanggap nyo? Nagamit nyo? Pumanatag ang loob nyo, nagkagobyerno ng pandemya? Chicha pa lang yun. Eh, paano pa yung binigay kong 1,000? Naalala nyo yun? Yung kaka? Plus 700 million. No, magka? 6.3 billion. Nay, tay, real talk. Taas ang kamay na may anak na nag-aaral sa public school dito. Ayan, may testigo rin ako. Ayan, mga buhay pa. Nay, tay, pandemya, lockdown. Ano sinabi ni Secretary Liling Briones ng DepEd? Ang sabi, we will not go into face-to-face classes. Cancel! Na problema na naman yung tatay. Na problema na naman yung nanay. Bakit? Wala nang ang trabaho, tukod na sa chicha, bibili pa ng tablet. Pero hindi. 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 Bakit? 110,000 tablet na ibigay sa mga mag-aaral ng pampublikong paralan sa lungsod ng Maynila. Natanggap nyo? Nagamit ang anak nyo? Libre pa internet. May tablet ka na, may load ka pa. Walang tosgas si nanay, walang tosgas si tatay. Si teacher, binigyan ng laptop, 10,300 teachers, 11,000 laptop. Si sir, may laptop na, may internet pa. Walang tosgas si sir, walang tosgas si ma'am. Nakaraos tayo sa pag-aaral at kinabukasan ng ating mga anak. Tama ba? No, magka. 1 billion pesos. Tablet pa lang at laptop. Internet, 300 million pesos. Malaki? 1.3 plus 6.3. Ang galing mo sumagot. Totoo. 7.3. Hindi na raw mabilang. Bilyon-bilyon na. Nay, hindi ko pa binabanggit. Remdesivir. Tocilizumab. Molnupiravir. Daang-daang libo ang isang botelya. Mabuhay lang ang isang COVID patient na nasa Maynila. Nay, tay, AstraZeneca. Hindi nyo napansin sa Maynila, dinadayo tayo. Bakit? 24 oras ang bakunahan sa Maynila. Tama, mali? Tama. Nay, tay, noong panahon ng pandemya, nagmala-addict tayo. Bakit? Nagtamang hingala tayo. May umuubula sa may COVID, may COVID. Tama, mali? Pero pumanatag ang tao. Bakit? Namagang ilong natin. Dot dito, dot doon. Dahil ang testing sa Maynila, 1-2. 1 to sawa. Tama, mali? Nagbayad ba kayo? City of Manila. Hindi si Yorme. City of Manila. Nay, tay, St. Luke sarado. UST sarado. Wala nang COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill-chill lang kami. Bakit? Itinayo, Manila COVID-19 Field Hospital. 300 million pesos. Can you imagine that you can build a field hospital in 52 days? 52 days. 24 oras ang construction. Bakit? Sabi ko sa mga ininyero, ninyo pa handa mo kung patay na ang kabayo. Kaya nga buong bansa tiningala yung ating COVID field hospital. Nagamit ng utaw? Nagamit. Marami bang naisave? Marami naisave. Buhay ba ng Manileño? Buhay ng Manileño. Nay, tay, tumigil ba ang gobyerno? Hindi. Itinatag. Condominium 1. Condominium 2. Binondominium 1. San Lazaro Residence. San Sebastian Residence. Pedro Hill Residence. Basec Community. Itinatag. Basec Hospital. 3 years ago,
natapos ko na yon. 3 years after, sarado pa rin. Kung may kakilala kayo sa mga taga Baseco, ipagtanong ninyo, kung ako po'y mali, wag nyo na po akong iboto. Kasi bakit? Nag-aakusa ako. Pero itanong nyo sa Baseco, kung binuksan nila yan, ang dami nilang cheche boreche, yung pamana nga sarado nyo pa. Under quality raw. Ang tanong nga namin 3 years ka na nakaupo, ngayon mo lang nalaman. Hindi ako doktor. Unang-una. Doktora siya, kasama siyang gumawa nun. Totoo lang. Real talk lang, real talk. O nay, tay, 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila. Na may CT scan machine, na may MRI machine. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nagagamit ng mga taga Maynila? Ano yan, drawing? Andiyan dyan yan Yorme, mura lang ba yan? 1 million? Hindi. 10 million? Hindi. By the hundreds of millions. Bakit ko binilihin 2 makina na yan? Tay, yung mayaman, kaya magpa-CT scan kahit araw-araw. Kaya magpa-MRI. 20 mil? Posam? 30? Easy lang yun. Pero yung mahirap, kahit may 20 mil, hindi magpapa-CT scan, hindi magpapa-MRI. Bakit? Ikakain na lang namin yan. Kaya ngayon mahirap, ano nakukuha? Himaspirin. Gagaling. Gagaling. Totoo. Mahirap maging mahirap, lalo kung may sakit ka. Nay, tay. Rosauro Almario Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School. 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School. 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School. Nung umalis ako, 5th story na. Ngayon po, 3 taon na akong wala, 5th story pa rin. Tingnan nyo po sa Santa Mesa. Sa may Espanya. Makikita nyo doon. O nay, tay, noong nakaraang linggo, nung 1 buwan, nag-cutting ribbon sila ate. Ang sabi nila, sila daw ang gumawa ng Pedro Hill Residence at San Sebastian Residence. Wow! Nung nakikinabang na ang tao, sila ang may gawa. Pero yung pinapagawa inutang ko, kasalanan ko. Nay, tay, mali daw ang ginawa ko. Mali daw. Mali daw O sige, pagpaligay na natin. Total, nagbigay naman sila ng 1,000. Saka 5 kilong bigas. Payagan na natin ng konti. Kung mali ang ginawa ko, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun Tama ba? Sinong vice mayor ko nun? Ba't nila inaprubahan? Mali pala. Bakit nila ako inutorisa? Mali pala. Bakit nila niratify? Mali pala. Nung araw, papalakpak pa. Paabot-abot pa ng food box, yung mga nyangga pa. Ngayon, lahat mali. Nay, tay. Kung mali yung ginawa ko, at least, ito ko sa harapan ninyo. Pinaninindigan ko lahat ang ginawa ko. Hahayaan ko kayong humusga sa akin. Pero isa lang at least masasabi ko sa sarili ko. Pagdating ng araw, salamat sa Diyos. Nakaraos kami nung pandemya. Nagagalit. Kaya nay, tay. Love you. Gusto ko talaga to sa lagi sumasagot Lakasan nyo nga. Nay, tay. After everything said and done, hindi ko pa binanggit yan Ito, real talk mga batang PLM, shout out. First time kayo nagkaroon ng allowance sa mayor. UDM, nagkaroon ng allowance sa mayor. Tama, mali? PWD, nagkaroon ng allowance sa mayor.
Solo parent, nagkaroon ng allowance sa mayor. K-12, nagkaroon ng allowance. Kaninong pera yun? Hindi ko pera yun eh. Pera ng taong bayan yun. Ibinalik ko lang sa taong bayan doon sa kakailanganin nilang bagay. Kung kukwentay ko yun, bilyon-bilyon din yun eh. Tingnan ninyo ha, senior citizen na lang. Ito, maling anda lang ha. 500 lang. Ha? 150,000 senior citizen. Times 500. 75 million isang buwan. Times 12 months. 900 million pesos. Ganun po yun. Kaya lamang, ikinalulugod ko kasi yung ngiti, yung pagmamalasakit na mararamdaman ng utao sa kanyang pamahalaan, yun ang kaligayahan ko. Ngayon, bigla nilang tataasan, itinanggal nyo naman yung cake. Oh, wala na yung cake. At sinasabi, Nay, Tay, anong gusto nyo? Cake o cash? Di ba? Trabahong tamad yun eh. Bakit? Bakit cake? It's not about the money. It's not about the material thing. Ang galing mo. Totoo. It's the effort. It's the action that matters. You're showing love, care, and compassion to your elders in the city of Manila. Ngayon, tutuyayin mo yung mga matatanda. Ano kami, rabbit? Nagisa ng karot? Charot nyo. Totoo lang. Kaya ako nababagabag. Kaya ang akala ko, itutuloy na lang nila yung nasimulan ko na. Bakit kailangan pambaguin? Alam nyo ba, ito sa mga bata yung matatanda, alam to. Alam nyo ba na kapag ang lola ninyo may sakit, lolo nyo may sakit, 6 na taon, 2 eleksyon na hindi nakaboto, tama mali? Tanggal na sa listahan ng botante, tama mali? Pero buhay pa. Humihinga pa. Tao pa. Alam nyo bang wala na silang pensyon? Tulong Diyos na to. Diba, pagdadamot mo pa ba yung 500 sa matanda? I mean, nasaan ang puso natin? Kailangan may boto bago may pensyon. Kaya yan si Mr. Pwede, dapat hindi na yan pwede ha. Nauna yabang yan eh. Hindi nyo man nakikita yan. Tuwing eleksyon, nagbibigay ng card, dito ka boboto. Hindi totoo. Ako, sa akin lang basta tao pinag-uusapan. Magkasalubong-salubong na kami ng landas. O Nay, Tay, after everything said and done, gusto nyo pa ba akong bumalik? Dami kong utang eh. Tay, Nay, hindi ka ba naawa sa akin? Ang dami ko binabayarang utang. Totoo? Baka sinacharot-charot nyo lang ako. Kasi kaya naman ako tumakbo, kayo nanawagan. Pampahinga na ako eh. Kung binuti lang nila yung trabaho nila, di sana wala nang babalik. Maghahanap ba ang tao ng iba kung nagbuti sila? Tama ba? Gusto nyo ako mamalik? O taas nga kamay na gusto ko mamalik. Talaga? Hanggang dulo? Kayo? Promise? O sige, babalik na tayo. Baka madala kayo ng IX. Akap. Alam mo, usong-usong yung si Mang Kanor. Oh, Nay, Tay. O sige. Ano naman ang gagawin ko? Di ba dapat ganon? Ano ang ginawa mo sa nakaraan? Kanina, kwentong may kwenta. Pero yun yung dati. Tama mali? Ano naman ang gagawin mo sa kinabukasan? Yun ang dapat naririnig sa mga kandidato. Tama po ba? O Nay, Tay, anong una kong gagawin? Pero kayo sasagot. Kasi kumpirmado na to, I think by 500,000 people since the start of the campaign. Nay, Tay, napapansin nyo ba? Gusto ko yung mga matatanda rito. Alive na alive pa, alas 10 ng gabi. Nay, Tay. Napapansin nyo ba dumudugyot ulit ang Maynila ngayon? Talaga?
Napapansin ko rin eh. O, Nay, Tay. May awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ang una kong gagawin, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, kayo matanong ko, napansin nyo ba nagbalikan na naman ng mga tulonggis ngayon? Limasin ko na naman ng mga hold-upper sa snatcher ngayon. At dumami na naman ang adik. Ay, mga adik! Bago na kayo. Pabalik na ako. Hindi, alam mo, ako na alam nyo naman, medyo magaspang din ako minsan. I grew up in a very challenging neighborhood. Alam nyo yan, hindi naman kailayan. Pero sinabi ng nanay ko, di baling mahirap tayo, huwag tayo maging dugyot. Di baling mahirap tayo, kailangan makapamuhay tayo ng panatag. Yun ang sinabi ng nanay ko. Yung mamuhay ka ng, natutulog ka ng maimbing, kasi alam mo, may gobyerno kang masasandalan sa oras ng kadiliman ng buhay ng tao. Yun ang sinabi sa akin ng nanay ko eh. O kaya Nay, Tay, yung mga nagtotrumpeta dyan, bago na kayo masama yan, may chemical yan. Basta tayo dito, steady lang tayo, steady lang. Diyos parang mafia. Real talk lang from a man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Nay, Tay. Iyawa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno ulit sa lungsod ng Maynila. Kaya sa mga hindi natutulog, hindi kayo mananalo sa akin sa walang tulugan. Kapilang ang karga ko, ewan ko sa inyo. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Pangatlo kong gagawin, ibabalik ko lang yung mga bagay na ginawa ko. MBN, Minimum Basic Needs, Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Bakit yun? Yun po ay may resulta na. May isang tao na gumawa nun. Yung bayan na yon, yung bansa na yon, nuknuk ka ng dugyot. Ang daming kriminal, ang daming droga, ang daming gang, ang daming squatter, ang echas umaandar kung saan-saan. Pero ngayon, dahil sa isang tao na yon, napakagandang lugar. Ang pangalan, Lee Kuan Yew, ang Prime Minister, sumalangit naman ang kaluluwa ng Singapore. Maganda ba Singapore? Talaga? Taas ang kamay nakakita na Singapore. 1, 2, 3. Okay. Ito, katuan lang. Sinong gusto makita Singapore? Taas ang kamay. Umpisahan nyo na, malayo-layo yun. Nagawa niya. Alam niyo, paano na? I love you too. Paano nagawa ni Lee Kuan Yew yun? Kahit kakampi niya. Tandaan niyo ito sinabi ko, ha? Kahit kakampi niya sa politika, nilalabanan niya pagtaliwas sa kapakinabangan ng taong bayan. Nangyari sa Singapore, hindi ko alam kung kaya kong ipangako sa inyo mangyayari sa Maynila. Pero, ito naman ang masasabi ko, kahit papano, ayan po yung prueba, nakita nyo na eh. Naumpisahan ko na eh. Tama, mali? May awa ang Diyos. Malay ninyo, magtuloy-tuloy yan. Tama, mali? Posible? Naman. Nangyari na eh. O Nay, Tay, bakit yun?
Because with MBN, kayo po na mga nakikinig dito, sa akin nyo na marinig, hindi kayo yayaman sa gobyerno. Hindi po kami lotto outlet. Hindi po. Kahit anong uri ng gobyerno, monarkiya, republikano, parlamentaryo, demokrasya, walang gobyerno magsasabi, yayaman ka. Yayaman ka. Walang ganon. Hindi totoo yun. Kaya yung mga AX, akap na yan, tupad-tupad, hindi. Pampamantika lang sa labi yan. Pero, anumang uri din ng gobyerno, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng kanyang mamamayan. Yan ang gagawin ko. Yan ang gagawin nating lahat. Yan ang mangyayari sa lungsod ng Maynila. Ano pang gagawin ko? Wala na po, uwi na. Mahirap yung over-promise eh. Buti na yung under-promise, over-delivered. O kaya, Nay, Tay. Nay, Tay. Lola ko. Tulog na kayo. Gusto niyo pa ba akong bumalik? Promise? Baka naman maakit kayo sa akap. Pero alam mo ha, eto katuwaan lang. Sa totoo lang, bawal na yung ginagawa nila eh. Totoo, real talk lang. Pero nandiyan na yan. Tanggapin nyo lang ang tanggapin. Lalo na tupad. Buri mo, walang kabagay-bagay. Kukuha ka ng walis sa may picture. Tapos 3 bulig na. Huwag nyo lang padadaan sa chairman, baka naman mabukulan na naman kayo. Katkong? Talaga? May mananaga? Talaga? Konti na lang, kinatkong pa. Kala ko ba malinis? Team Joyce Parang Mafia. Real talk lang to my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Kayo may sabi niya, hindi ako. Kasi ayoko naninira talaga. Pero, Nay, Tay, bago lumalim ang gabi, total babalik tayo sa tulong niyo. Pwede ba akong makisuyo? Ito, arbor ko na. Ano lang to, bibigyan ko naman ng logic behind it. Gusto niyo bang bumalik yung gobyernong mabilis kumilos? Yes! Then, kailangan ko sila. Straightforward conversation with the people. Totoo po, kailangan ko sila. Total, 2 grupo lang naman ang pagpipilian ninyo eh. 2 lang. Unang grupo, Yorme's Choice. Matamis. Makokomelik tayo niyan eh. Pangalawang grupo, Ladies' Choice. Kayo may sabi nun, hindi ako. Yan ang tapat at totoo. Sera! Ito Sera? Gusto ko yun. Hindi talaga, kidding aside. Hayaan nyo na. Ibalato nyo na sa akin to. Pag dito, may naligwak, kukutusan ko para sa inyo. Katulad na sinabi ko sa inyo, kaya ako idol na idol si Lee Kuan Yew. Ako, basta tao pinag-uusapan kahit katabi ko pa yan sa politika. Kung hindi ako mangingimi, bakit? Katulad na sinabi ko kanina, dahil sa inyo naman, kaya ako nandito eh. Correct! Kundi dahil sa inyo, hindi ko rin siya katabi. Tama, mali? Yun ang pananaw ko. Kaya yung ibang politiko, hindi ako maintindihan. Pero okay lang yun. Pakialam ko sa politika nila, ang pakialam ko yung taong bayan. Tama ba? Kaya Nay, pwede ba? Straight na lang. Iparamdam nyo na, kayo na luminis. Basta unang regalo ko sa inyo yung Pamana Health Center.
Yung kanina mga plano, malalaking bagay yun. Yung maliit na bagay, igarantihan nyo na ibabalik ko yun. O, Nay, Tay. Nay, Tay. Lo, La. Pwede ba? Nandito dito. Kaloy, Walter, Castañeda. Kid Marasigan. Doc Mercado. Elmer Joel Par. Christian Joey Oy. At Filipe ako sa inyo mga taga-6. Patay na, bumangon pa. Dinouble dead. Pinatay na, pinasabog pa. Pero mahal kayo nito. Akalain nyo, bumangon pa para maglingkod ulit. Pero ito, senior ko to sa City Council. Totoo lang. Kaya nakita ko ito, may malasakit sa ating mga kababayan dito sa District 6. Kaya pwede ba? Nay! Nay! Ang ating osyal, Lo Veloso. Nay! Tay! Pwede ba? Palitan nyo na yung congressman nyo? Ako nagugulat talaga. Kaya tama yung sinasabi ng mga matatanda. Magsipag-ingat kayo sa bulaang propeta. Kayo talaga? Mga batang Maynila talaga kayo. Ang tataba ng utak nyo. Talagang isa antena natin eh. Oh. Pero nandiyan na yan. That's water under the bridge. Nay, Tay, pwede ba? Ang congressman natin. Joey, oy! Itong vice mayor ko, may asim pa. Mukha lang ho yan 19. Naintindihan nyo na yun. Takwarens na yan. Ay, pero siya, graduate ng political science. So, the understanding is, she knows yung trabaho ng gobyerno. Tama, mali? At siya, mapalad, graduate ng Lasal. Wow! Pero dahil ko siya. Ako, graduate ng Ateneo. Parang ayaw niyo maniwala. Yeah, I'm very good in English. Your English is good. But I need cash. Joey, pabali nga. Ay, pero kidding aside, siya ay aral sa kanyang ama as vice mayor and presiding officer. So she knows the job, and I think she will be a good vice mayor for the sangguniang panglungsod ng Maynila. Ha? Ang ating vice mayor, Chi Atienza. Basta ha, si Mr. Pwede, hindi na pwede ha. Promise ha. Hoy, bibili ako ng dividenda so after election. Titingnan ko yung boto sa Bong Santa Mesa. Alam yung dividenda so? Yung gitna, yung prueba. Oh, kami nagtotoo. Yung mga taga Santa Mesa. Ba, oh, after election, kayo yung nagtotoo. Oh, ako naman ang singilin ninyo. Pwede? Hindi na pwede si Mr. Pwede. Promise? Katulad ng paulit-ulit kong sinasabi, I cannot do it alone. Hindi ko yan ikinukubli. Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan ko sila. Kailangan ko kayo. At tayo lahat, if we come together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat po. Mag-ingat kayo sa pag-uwi. Sabay-sabay natin isigaw hanggang Bakod, Manila! God first. Thank you very much. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang nag-isang Yormes Ko Moreno Dumagosa kasama si Vice Mayor Chi Atienza at ang Yormes Choice
East, sa pauna ni Congressman Joey Uy, Councilor Eloy Walter Castañeda, Councilor Keith Malasigan, Councilor Doug Mercado, Councilor Emel Barr, Councilor Christian Joey Uy, and Councilor Lou Veloso. Distrito sa East, sa Barangay 597, Zone 59. Nagpapasalamat din po tayo sa mga kababaihan